Kaugnay po sa epekto sa mga negosyo ng krisis sa Middle East, kausapin po natin si Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Ferdinand Ferrer. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Hi, good morning. Good morning, Connie, and good morning, Rafi. Thank you for having PCCI in your show. Yes, Sir Perry. Unahin po natin itong mungkahing 4-day work week sa mga pribadong sektor. Ano po ang posisyon dyan ng PCCI? Pagdating sa fourth, we support all government initiatives that will save energy, power, or fuel. But the 4-day work week, inaasahan namin na hindi dapat mandatory or compulsory sa sektor ng pribado. Hindi lahat makakatupad ng 4-day work week, especially in manufacturing. Manufacturing, that the factory has to run 7 days a week. So, mahirap ipatupad yung 4-day work week na ngayon, karamihan ng mga factory very lean na sa resources. Opo. At base po sa inyong observation, gaano ba katindi yung effect po ng big time oil price hike na ito sa ating mga negosyante? Yan ang inaabang-abangan natin mga ng private sector. We are shocked when we hear 20 pesos or more. It will be very difficult to be able to absorb that cost impact on fuel. Now, fuel, nandito yung logistics, mga transportation, at mga sasakyan na ginagamit ng mga trabahador ng mga negosyante. At kasunod ho na tanong dyan, malaki rin ho ba yung inaasahang taas presyo sa mga produkto at serbisyo? Siyempre, parang domino effect nga daw yan. Ano? At sa inyo pong pagsusuri, kailan ba mararamdaman ho yan nating mga consumer? Pag nagtaas ang fuel at logistics at ang cost to import products or cost to move products, immediately tataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya ang request namin sa government is sana mabigyan ng ang government ang mag-absorb even temporarily itong potential increase sa fuel natin. Hopefully mabigyan ng authority ang si President Marcos na to exercise and to use access or other means to be able to absorb the potential increase whether this week or next week. Okay. So, suportado niyo ho itong minumungkahing ang alisin na o bawasan itong fuel excise tax. May mga nagbabanggit na dapat kasama rin ang VAT. Yes, support whatever means because now it's a crisis. With the pending yung mga sabi-sabi na mga fuel increase na napakalaki at mahihirapan ang ating bansa. So, whatever means to be able to absorb potential increase in cost. Kami sa private sector, we will support whether it's from excise tax, VAT, or other means and other budgets or where the funds will come from other budget sources. At hindi ho kayo nangangamba, sabi nga dapat talagang balansehin ho daw ito dahil mahigit 200 bilyon ang maaaring mawala naman po sa ating funds sa gobyerno. Ayan and we have to do the balance. Currently, when the industry o yung merkado cannot absorb this price increases, pareho rin ang epekto. Mawawalan, hindi tatakbo ang ekonomiya natin. Now, what we need to do also is, we import mostly refined products. Kokonti lang isa na lang ang refinery natin dito sa Pilipinas, yung Petron refinery, yan lang ang nag-i-import ng crude oil. But all the other fuel companies import refined fuel products, gasoline, diesel, and others, which are mostly here sa Asia. So we should really reach out to the countries, whether it's South Korea, Singapore, Malaysia, that hopefully we can stabilize the pricing for a couple of weeks. And that's when the government intervention comes in. Ang kuryente natin is mostly the base load comes from coal power plants, which we import most of our coal from Indonesia.
which dapat kinakausap natin Indonesia, walang disruption sa delivery ng coal. The second one, I think 60-65% come from coal-fired plants. Then another 25 to 30% comes from renewable energy, which we do have. At maganda na lang na medyo maaraw-araw in the Opo. last few days and moving forward. And we have Malampaya. Kaya pagdating ng electricity sa mga opisina, sa mga bahay, sa mga factories, pretty much safe ang supply dyan sa ating sa kuryente, ang sinasabi ko. Okay. Ano po ang mga nakikita ninyong paraan o hakbang mula po sa gobyerno natin para mapanatiling masigla yung pagnenegosyo, no, tulad ho ng suporta syempre sa piso, para hindi daw sumadsad ito? Now, we need to put temporary measures, Connie, in place. Whether it's lowering the excise means needed to minimize the impact of this fuel. Alam mo yung 4-day work week, pag tinitingnan namin dito sa pribadong sector, sa private sector is, yes, we agree. That will minimize the cost for the employee. If you work 4 days instead of 5 days, it will reduce 20% of your transportation cost, whether it's jeepney, bus, or other means. Pati rin sa mayroon mga sasakyan, mami-minimize yung cost to drive back and forth, and of course, the traffic. Opo. But we also have to consider na pag binabaan ang pagpasok ng mga tao, it doesn't mean automatic na bababa ang mga public transportation sa kalye. All it means is pag ang jeepney is 14 passenger, pag namamasahe ang mga empleyado, pag binawasan natin 8 passengers, tatakbo pa rin ang jeep. Kailangan pa rin tumakbo with less passengers. Yun lang ang ibig sabihin nun, similar to bus. Imbis na 50 passengers, naging 40 or 30, tatakbo pa rin ang bus. That's why ang hinihiling namin sa gobyerno is to really absorb the initial few weeks impact itong fuel para makinabang lahat at to lessen the impact on ating employees at including the cost of our goods. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong update sa amin, sir. At mahaba-habang usapan pa to. Baka may part 2 pa ho Yes. tayo. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. Thank you for having the Philippine Chamber of Commerce and Industry on your show. Yan po naman si PCCI President Perry Ferrer.